Good morning. Purihin po ang Diyos na buhay sa umagang ito, kung saan ay patuloy po tayo mag-share ng salita ng Diyos, no? Saan man tayo, kung saan man tayo sa situation sa mga oras na ito, naway mapangkinggan po natin ito, no? Naway inuna po natin ang Diyos bago ang lahat sa routine na gawain natin. Kaya naman sa umagang ito ay unahin muna natin ang Panginoon, no? Kasi nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Hallelujah. Sa umagang ito ay pag-aralan po natin ang patungkol po sa book of Psalm, no? Psalm 23 verse 1, napakaikling verse lang po, ngunit malalim po ang ipaalam ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, sa NIV version po, sabi niya, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Muli, thank you for guiding us sa mga oras na ito. Itong Psalm 23, ito po ay isang testimony ni King David. No? Ito ay naisulat ni King David, testimony. Kung sabihin po natin testimony, ito ay isang experience niya. Ito ay naranasan niya. Naranasan niya na sa kanyang buhay. Tulad ko, tulad mo, tulad natin lahat. Kung magbibigay po tayo ng testimony, base po sa na-witness natin, base po sa nakikita natin, naririnig natin, ito po ay testimony ang tawag doon. Hindi po tayo makapag-share po, no, ng isang testimony kung hindi po natin mismo na experience. Kaya ganun po si King David that time, no? Naisulat niya ito dahil na-experience niya mismo sa kanyang buhay. Kaya ganun po sa atin. That's why kung tayo ng testimony, so talagang pinaalam natin kung ano si Jesus sa buhay natin. Paano tayo niya hinubog, kung paano tayo niya inalagaan, kung paano tayo namuhay na nandyan si Kristo sa buhay natin. So, kaya matapang tayo makapag-share, no, evangelize patungkol kay Kristo po, na ano dapat ang gawin ng isang tao. So, ganun din po kay King David. Marahil ito ay naisulat ni King David that time sa panahon na siya ay naging hari na, no? Nung siya ay naghari na sa Israel, kung saan ay tinitingnan niya ang kahapon niya, kung paano siya giguide ng Panginoon sa panahon ng kabataan niya. Maaari din ito ay isang reflection niya after facing danger and enemies sa panahon na naitakasan niya si King Saul. Kasi nga si King Saul that time, hinahunting siya dahil sa jealousy. Kasi nga siya ang gustong-gusto ng mga tao that time na gawin na siyang hari, hindi lang sa tao, ngunit siya ang nakaprogram sa Panginoon na magiging hari ng Israel. Kaya hindi makamove on si King Saul. Marahil mga kapatid, kasi nga si King David that time, ang profession niya ay isa sa mga profession niya bago siya naging, hindi lang siya musikero, no, mangangawit, but isa din po siya sa shepherd po, nag-aalaga ng mga hayop that time, no, tending a sheep, no. Kaya relate siya sa isang shepherd, no? Kaya doon na-conclude niya, na isulat niya na shepherd ang ating Panginoong Diyos. Dahil ano nga ba ang trabaho ng isang shepherd, no? At alam niya kung ano ang duties at responsibilities ng isang shepherd. So dito, ang gusto ko lang bigyan natin ng emphasis, no? Gusto natin ma-emphasize doon, o ang bigyan natin ng diin, ang pagkabanggit niya ng the Lord is my shepherd, I lack nothing.
I lack nothing. Bakit nabanggit ni King David na Lord? Kung pupunta po din tayo sa Proverbs chapter 18, binanggit din doon ang Lord. Sabi niya doon, may nabanggit siya sa Proverbs chapter 18 verse 10, sabi niya, ang pangalan daw ng Panginoon, ng Diyos, sabi niya, ng Lord, sabi niya, the name of the Lord is a fortified tower, the righteous run to it and are safe. No? Binanggit siya ng Lord. Anong Lord ba ito? Kaya maingat po tayo ang term na Lord kasi nga dito sa secular na mundo, may term din po na Lord. Ang Lord, kung makuha natin sa nung unang panahon, ito ay tumutukoy sa isang amo niya at saka sa kanyang servant. Kasi sabi niya, my Lord. No, yun ang pagkabanggit yung sa kapanahunan noon, no? Kung makikita natin, although sa mga movie na lang natin nakikita. Din dito, balik tayo sa Lord. Kasi nga, dito sa mundo may Lord, no? Landlord, drug lord, warlord. So, dapat maingat tayo sa term na Lord. Kaya dapat alam natin kung sinong Lord ang tinutukoy natin. Hindi lang nagbanggit ka ng Lord kasi maraming Lord ang mundo. Kaya mahirap pag hindi natin ma-identify kung sinong Lord ang tinutukoy natin. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Lords? Kung sabihin natin ng Lord, it speaks of authority, no? Kung authority, siya ang authorized sa lahat sa iyo, sa lahat ng mga bagay-bagay na andyan, kasi siya ang Lord dyan. Then rulership, no? Pagdadala kung ano yung mga ordinansya niya, anong yung mga batas na gusto niya gawin, no? Then isa, ownership, pagmamay-ari ka na niya. So yun po. Kaya naman po, Lord's refers to one who has power, no? Authority, at saka may right to command. So yun po ang ibig sabihin ng Lord. May power siya sa iyo, may kapangyarihan siya sa iyo, anong gusto niyang gawin, then may authority siya at may karapatan siya na utusan ka kung anong dapat mong gawin. Kaya naman po sa binanggit ni King David, sa pagkabigkas niya ng my Lord, when we see my Lord, ibig sabihin po, we are acknowledging God, in-acknowledge natin ang God as our master. Kaya kakaiba ang statement ni King David dito. Bakit hindi God? Bakit my Lord ang binanggit niya? Kaya naman po, i-explain natin ang pagkaiba ng my Lord and God. So doon po, acknowledging the Lord, o the God, as His master. The one you serve, no? Isa na pinagserbisyuhan natin, the one we serve, the one na pinagserbisyuhan ni King David, sinusunod, obi, kasi nga my Lord ni mo siya, dapat susundin mo talaga. Then the one, no, and submit to, isa sa kung saan nag-submit tayo. So yun po ang ibig sabihin pag my Lord, meaning to say pag-aari lahat ng galaw po natin, no? Hindi man sinasabi na para tayong robot, kundi may pag-aari tayo. Parang isang bagay, pag may-ari mo na, ikaw na lahat ng may control. Kung itapon mo siya, ipabinta mo siya, o kaya alagaan mo siya, so control ka na niya. So ang tinutukoy po dito, ang gusto po maaring bigyan ng diin, ito po ay relationship between the servant to master or disciple to teacher. So yun po ang ibig sabihin doon.
Kumpara po sa God, bakit hindi niya nasabi? Kasi pag sabihin natin God speaks of divinity, power, and worship. My God, meaning to say, recognizing Him as one trust God, ultimate being you trust, worship, and defend for life and salvation. So kaya, ibang pagkabanggit ni King David kasi nga, may intimate relationship siya sa Panginoon. Ang emphasis po nito ay ang relationship of worshiper to creator or child to father, parang isang anak at saka ama po ang relasyon na tinutukoy dito. So kabuuan po na meaning, my Lord is nakapokus siya, focuses on obedience and submission, His right to direct your life, no? Then sabihin naman natin kung my God, between sa my Lord and my God. So meaning to say focuses on worship and relationship. It's about His identity and your personal trust in Him. So yun po ang pagkakaiba nila. So dito po mga kapatid, bakit binanggit niya ang term na shepherd? Bakit may nabanggit siya na shepherd? Sabi niya, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Kasi nga, sa sinabi natin kanina, minsan ay sa kabataan ni King David, nagiging shepherd po siya, no? So, doon ay alam niya kung paano magbigay ng care, protection, at saka guidance po sa pangailangan po ng sheep. So, bilang isang shepherd o bilang isang pastol o shepherd ng sheep o kaya pastol ng isang karnero, ano ba ang duty mo bilang isang shepherd, tagabantay ka? Pabayaan mo na lang ba ang isang sheep? Hindi ba? Pakakainin mo ito? Busugin mo ito? Dapat pakainin mo ito sa press? Then hindi ba pag tuwing tag-ulan, pasisilungin mo ito? Hindi ba pag sa tuwing lumalakad, i-guide mo ito, baka mahulog siya sa pampang o sa isang butas na malalim? Kasi baka may mamamatay o masaktan sa kanila. Hindi ba pag may maghiwalay, kailangan hilain mo ito, i-gather mo siya para sabay siya sa karamihan? So ganun po ang trabaho ng sheep. Inalagaan mo sa lahat po ng mga bagay, no, package na po na siya and all-compassing na po. Kailangan abundansya siya, presko siya, healthy siya, nasa protection. So, ganun po mga kapatid ang trabaho ng isang shepherd po. Kaya naman po, naisulat ni King David, sabi niya, my Lord is my shepherd, na ang Panginoon ay shepherd po, gaya ng isang shepherd. No, kasi once na-experience niya ang pagiging isang shepherd sa isang sheep. So, kaya nagkaroon siya ng testimony. So, meaning to say, calling God His shepherds means, no, nabanggit natin kanina, protection, guarding from danger, provider, making sure na ang pangailangan natin are met, no, making sure needs are met. Pangatlo, guide, leading in the right path always. So, ganun po ang shepherd. Din pang-apat, caregiver, tending to wants and weaknesses. No? Hindi lang siya protector, hindi lang siya provider, hindi lang sila guide, but caregiver din po natin ang Panginoon po natin na sinasabi ni King David na ni David. Kasi nga ang sheep cannot survive sa sarili nila, hindi yan sila maka-survive. Nakadepende lang po, no? Nakadepende po sila sa kanilang shepherd. So ito po ay nagpapakita ng kumpletong tiwala po, no? Complete trust to God. So dapat ganun din po tayo, nagtitiwala po sa Panginoon gaya ng isang sheep na nagtiwala po sa kanyang shepherd. So, sinabi po dito, shall not in want.
o I lack nothing, sabi niya. O ano bang want ang tinutukoy dito? Lack of being need. Hindi dito tinutukoy ni King David, mga kapatid, na nakukuha niya ang lahat ng gugustuhin niya. Kung saan po ay confident siya sa lahat ng mga bagay-bagay po na ang Panginoon po ay magsusupply, no, sa lahat ng pangangailangan niya. Maging physical man yan, emotional, at saka spiritual. So ito po ay isang statement ng isang contentment at tiwala po sa Diyos, no, na ang kanyang shepherd po na tinutukoy. Kaya naman po, mga kapatid, if the Lord is our shepherd, no, kung ang Panginoon po natin ay nirecognize natin na ating shepherd, no, na tayo ay bilang isang sheep, nasisiguro po natin na safe po tayo, provided po tayo, at inaalagaan po tayo. So ganun po, mga kapatid, naway sa umagang ito ay nakapag-share po tayo patungkol po ng isang Panginoon natin na gaya ni King David ay nirecognize na, in-acknowledge niya na kanyang shepherd. Sana ganun din po tayo, that the Lord is our shepherd, I lack nothing. Hallelujah, purihin po ang Diyos na buhay.